Magandang hapon po. Patay ang isang ginang sa Herona, Tarlac matapos umanong tamaan ng ligaw na bala. Nangyari yan sa gitna ng entrapment operation ng mga otoridad para masawata ang iligal na bentaha ng baril sa lugar. Narito po ang report. Nagbabakasyon lang sa bahay ng kanyang magulang sa Herona, Tarlac ang isang babaeng 24 anyos na matamaan ng bala kahapon. Ayon sa kanyang ina, dead on arrival ang kanyang anak sa ospital. Ligtas naman ang kanyang 1 taong gulang na apo. Nahinapon daw po yung anak niya, tumakbo. Siguro yung pagtako niya may tama na siya. Kasi nandito sila nakahiga. Base sa investigasyon, nagsagawa ang mga otoridad ng entrapment operation kaugnay ng iligal na bentahan ng baril sa lugar. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Naaresto ang isa sa mga target ng operasyon. Wala po akong alam, sir. Kasi magtatanim lang po ako ng palay. Tapos may narinig akong putok, kaya tumakbo ako. Tinamaan din ng bala ang ilang bahay sa lugar, maging ang ilang alagang hayop. Nananawagan ng hustisya ang pamilya ng babaeng biktima. Nakatakas naman ang ibang suspect. Base sa report ng pulisya, nakumpiska sa lugar ang 5 may iba't ibang kalibre ng baril. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang pulisya. Taliwas sa naunang anunsyo ng Meralco na dagdag singil ngayong Hunyo, bawas singil na ang ipatutupad nila. Ibes na 64 centavos per kilowatt hour na dagdag singil, may tapyas na 1 peso and 96 centavos kada kilowatt hour ang Meralco. Katumbas po yan ng 392 pesos sa tapyas sa bill ng mga karaniwang kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Kasunod yan ang utos ng Energy Regulatory Commission na utay-utayin sa loob ng 4 na buwan ang koleksyon ng wholesale electricity spot market. Pero sabi ng Meralco, asahan ang mas mataas sa generation charge sa susunod na 3 buwan. Isang kotse ang tumaob sa Commonwealth Avenue sa Quezon City matapos sumanong makatulog ang driver. Nasawi naman ang isang pahinante matapos bumaligtad ang sinasakyang delivery truck. Ang mga kabi-kabilang disgrasya sa pagtutok ni Jonathan Andal. Magkasunod ang 2 motorsiklong yan sa highway sa Dasmariñas, Cavite nang biglang tumiwarik ang motor sa unahan. Hindi nakaiwas ang kasunod ng motorsiklo kaya parehas sumemplang ang 2 rider. Parehas silang dinala sa Traffic Investigation Office at nagkaareglo. Sa Dasmariñas pa rin, isang motorsiklo ang nakunang sumalpok sa likuran ng closed van. Sumemplang ang babaeng rider sa lakas ng pagbangga. Agad siyang ginamot ng rescue team. Sa Sarangani, tumaob ang isang truck na may kahon-kahong bote ng soft drinks. Ayon sa ilang saksi, pagdating ng truck sa palikong bahagi ng kalsada, nag-overshoot ito kaya bumaligtad. Naipit sa loob ang truck driver pero ligtas ding nailabas. Maayos na ang lagay niya sa ospital. Sa Maria Aurora, bumaligtad din ang isang delivery truck. Patay ang pahinante habang sugatan ng driver. Sa investigasyon ng pulisya, nagkaproblema ang preno ng truck kaya nawalan ng kontrol at bumangga sa poste bago tuluyang bumaligtad. Tumaob din ang isang pulang kotse sa Commonwealth Avenue, Quezon City kaninang alas 2 ng madaling araw. Ayon sa isang saksi, humaharurot ang kotse at nagdire-diretso hanggang bumangga sa 3 concrete barrier. Tumangging umarap sa kamera ang sugatan driver ng kotse pero inamin niya sa traffic investigator na nakatulog siya habang nagmamaneho. Gumamit ng crane ng MMDA para maitayo ang kotse at mato. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nagpasalamat si National Security Advisor Eduardo Año sa pagbatikos ng Group of 7 o G7 leaders sa mga mapang-udyok na hakbang ng China sa West Philippine Sea. Partikular ang pagkondena ng G7 sa napapadalas na papanganib na pagmaniobra ng China Coast Guard at maritime militia sa South China Sea at pag-water cannon sa mga barko ng Pilipinas. Patunay raw na nakikita ng international community ang bantang kinakaharap ng ating bansa at pinagtitibay nito ang kahalagahan ng rule of law sa maritime disputes. Naninindigan daw ang Pilipinas kasama ang G7 sa pagkontra sa militarisasyon at pananakot ng China sa rehiyon. Sa ngayon, wala pang pahayag ang China ukol dito. Ipinagdiriwang sa iba't ibang bahagi ng bansa at mundo ang Eid al-Adha o Feast of Sacrifice sa relihiyong Islam ngayong araw. Sabay-sabay na nanalangin ang mga kababayan nating Muslim sa Rizal Park sa Maynila. Hindi rin napigilan ng ambon ang pagdiriwang ng Eid al-Adha sa Blue Mosque sa Taguig. Nagdiwang din ang Muslim community sa Lawag, Ilocos Norte. Sa Tagbilaran, Bohol, nakiisa si Indonesian Ambassador to the Philippines, Agus Widodo. Sa Saudi Arabia, idinaos ang Stoning the Devil o ritual na sumisimbolo sa pamamato sa demonyo.
Yan ay kasunod ng Arafah kahapon kung saan inakyat ng ilang Muslim ang Mount Mercy, kung saan pinaniniwala ang inihatid ni Prophet Muhammad ang kanyang huling sermon. Ang Eid al-Adha ay isa sa dalawang malaking pagdiriwang sa Islam at palatandaan ng pagtatapos ng Hajj pilgrimage. Hindi nakaligtas sa sunog ang isang tindahan ng mga imahen at religious items sa Tayuman sa Maynila. Nakatutok si EJ Gomez. Natupok ang tindahan ng mga santo sa Tayuman, Santa Cruz, Maynila kagabi. Nasa ground floor ng 2-story residential commercial building ang tindahan. Ayon sa mga nakasaksi, sa ikalawang palapag unang lumiyab ang sunog at ilang sandali lang nang kumalat ang apoy. Nung time na nasunog, sarado na yung store ng mga santo. May caretaker na 2. Tumawag na sila ng firefighter, tapos tinawagan din nila yung may-ari. Nabigla na lang po kami na may sumabog sa likod. Tapos pagtingin namin sa likod po, malakas na po yung sunog, ma'am. Ilang residente ang tumulong maghakot palabas ng mga panindang santo. Ayon sa bumbero, gawa sa kahoy ang istruktura at may kalumaan na, kaya mabilis na kumalat ang apoy. Ang ginawa po namin, inikutan po namin siya doon sa nearby building para po hindi siya mag-spread. And then pinasok po namin para maapula po kagad siya. 28 fire trucks ang rumisponde sa sunog na umabot sa first alarm at tumagal ng higit kalahating oras. Wala rin pong nasaktan. So far yung estimated damage po natin 150,000 po, more or less. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Happy Father's Day mga kapuso! Karaniwang tigasin o tahimik ang naiisip nating reputasyon ng mga ama. Pero may sariling paraan din ng mga haligi ng tahanan para ipadama ang kanilang pagmamahal. Ang kanilang language of love sa pagtutok ni Mark Salazar. Anong love language ng mga tatay ninyo? Para sa mga nakilala naming tatay ngayong Father's Day, ipinadarama nila ang pagmamahal sa sakripisyong ginagawa ng tahimik at walang kapaguran. Ang 59 years old nga na si Tatay Esperidion, araw-araw nangangalakal para itaguyod ang mga anak. Sa gabi, gumagawa naman ng basahan para sa mga apo. Basta kahit lang ako para sa kanila, para sa apo ko. Hanggang kaya ko eh. Si Tatay Leonardo, kahit mag-80 anyos na, tuloy ang serbisyo para sa mga anak nang walang hinihinging kapalit. Kung mayroon, salamat. Kung wala, okay lang din. Si Tatay Abel naman na security guard sa Caloocan, ang love language, quality time. Sinusulit ang bakasyon kasama ang nag-iisang anak na si Shalani bago ito umuwi sa Cagayan. Minsan nga po pag nauwi siya, yung ano na siya, naiiyak talaga ako. Pero wala kasi magagawa eh. Hirap kasi ng buhay. Pareho rin ang sabi ng mga netizen, ang love language daw ng kanilang mga tatay, kulitan, pagluluto, bonding sa inuman, pati nga yung kahit simpleng tawagin lang silang anak. Ang mga bida nating tatay, kadalasan hindi natin napapansin ang mga paghihirap dahil hindi naman sila dumadaing. Pero kahit gaano katatag ang mga haligi ng tahanan, sabi nga'y tanggal ang angas nila kapag pinakitaan ng kaswitan ng mga anak. Kaya sa mga tatay, daddy, papa o airpat, Happy Father's Day! Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nagse-celebrate ngayon ang 29th birthday si The Voice Kids Philippines coach Tel ng SB19. Pero bago yan, naghatid muna siya ng powerful vocals sa bagong single na Room. May bago ring single ang kanyang co-member na si Pablo. Yan ang chika ni Lars Santiago. Funky pop ang atake ng SB19 member na si Stel sa kanyang newest single na Room. Sa nirelease na music video, makikita ang tila pag-audition ni Stel na biglang nag-transition into a pop star. Powerful vocals at swabing moves ang ipinakita ng The Voice Philippines coach sa kanyang Room showcase. Pagkatapos ng kaunting skit,
live niyang pinerform ang bagong single kung saan naging bigay-todo ang kanyang pag-indak. Na-influence na rin po ako ng musical, ng theater. So parang gusto ko po siya pagsamasamahin. Simula na rin ngayon ang ticket selling ng Ang Ating Tinig na 2-night concert ni Stel at Julian. Ang kanyang co-member na si Pablo, very supportive sa solo projects ng SB19. Tulad ni Stel, may new single si Pablo at nagpakilig at nagpaindak ng 18 sa Araneta City. Halos mapaiyak daw sa nakikitang pagmamahal ng hukbo ng tagahanga ng SB19 na 18. Kulang talaga yung salitang salamat tsaka mahal namin kayo para ipakita yung feeling o yung pakiramdam na naramdaman namin para sa inyo. Hanga daw niya sa pamamagitan ng kanilang kanta ay ma-inspire ang kanilang fans. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Humarap sa publiko si Catherine, Princess of Wales o Princess Kate. Ilang buwan matapos i-anunsyong meron siyang cancer. Sa opisyal na kaarawan ni King Charles III, nanood siya at ang iba pang miyembro ng British Royal Family ng fly-past ng Royal Air Force sa balcony ng Buckingham Palace. Nakiisa rin si Princess Kate sa military parade na Trooping the Colour. Disyembre pa ang huling public appearance ng asawa ni Prince William. Nitong Enero, inanunsyong inoperahan si Princess Kate at sumailalim sa preventative chemotherapy noong Marso. Nitong Biyernes, sinabi ni Princess Kate na bumubuti na ang kanyang lagay pero not out of the woods yet o hindi pa tuluyang magaling. Hindi dapat matakot ang mga Pinoy. Ito ang giit ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio sa panguhuli ng China sa katubigan daw nila na pasok din sa ating teritoryo. Lalo ngayon may mga mangingisdang nagdadalawang isip na pumalaot sa takot na arestuhin ng China. Nakatutok si Jonathan Andal. Hindi pumalaot kahapon sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc ang isang grupo ng mga mangingisda sa Zambales. Kinakabahan daw silang magbaka sakali. Lalo't epektibo na kahapon ng pulisiya ng China na manghuli ng mga hindi Chino na papasok sa kanilang inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Baka kami ang masampulan na mahuli at madala sa China, kaya tis-tis lang kami. Karaniwan ay lingguhan daw sila kung tumagal doon dahil sumisisid para manghuli ng mga isda. Samahan daw sana sila ng Philippine Coast Guard. Kasi kung hindi na natin babalikan ng Bajo de Masinloc, baka lalo nang mawawala sa aming mga mangingisda yung bahura na yun. Sabi ng PCG, nagdagdag na sila ng puwersa sa West Philippine Sea. Ang Philippine Air Force magpapatrolya pa rin doon. May isang grupo ng mga mangingisdang pumalaot pa rin kahapon pero hindi umabot sa Bajo de Masinloc dahil maalon at may mga Chinese vessel. Grupo-grupo silang pumalaot para maging ligtas. Minimum ng 5 hanggang 10 po ay magkakatabi, magkakasama. Kasi nga, pag may dumating na, baka sila, grupo rin silang sumugod. Pero sabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi dapat matakot ang mga mangingisdang Pinoy. Continue with your right kasi that's the only way you can assert your right. Pag natakot ka, talo ka. Tapos pag hinuli, akyat tayo sa tribunal, matatalo, sigurado talo sila, wala silang panalo. Ang Bajo de Masinloc nasa EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kaya sabi ni Carpio, walang karapatang manghuli ang China. Hindi rin daw dapat makapagpalala ng tensyon sa West Philippine Sea ang pagdulog ng Pilipinas sa United Nations para mapalawak pa ang continental shelf nito sa West Philippine Sea na lagpas pa sa EEZ o 200 nautical miles mula sa coastline. Legal na hakbang daw ito at karapatan ng anumang coastal nation. Wala namang kasabayan na action on the ground at this point kasi nga hindi pa siya final eh. Okay? So kung magre-react badly yung ibang bansa, overreaction na yon. Nobody can say that you are provoking a crisis. No, because that's your right. It's legal. Hindi raw teritoryo ang gustong palawakin ng Pilipinas kundi maritime zone para mapalawak pa ang sovereign rights nito sa parte ng dagat na maaari nitong manguha ng likas na yaman. Pero limitado lang sa non-living resources gaya ng langis, gas, minerals at sedentary species o mga hindi lumalangoy gaya ng giant clams. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa ikawalong sunod na taon, kabilang ang Pilipinas sa top 10 worst countries para sa mga manggagawa. Ayon sa International Trade Union Confederation, bigo ang gobyerno na maprotektahan ang mga karapatan ng mga manggagawa. Pinuno na rin ang hindi umano pagkilala ng Department of Labor and Employment
sa panre-red tag umano ng gobyerno sa mga nakikibaka at nagsusulong ng mga karapatan ng mga manggagawa. Sa panayam ng Super Radio DZWB, sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na hindi katanggap-tanggap ang rating sa ating bansa. Hindi raw nila ipinagsasawalang bahala ang mga kaso ng mga karapatan ng mga manggagawa. Napabilang pangaraw ang Pilipinas bilang miyembro ng governing body sa katatapos lang na International Labor Conference. Iginiit ni Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Abalos na walang overkill sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ay kay Abalos, pansamantalang nirelieve ang 3 opisyal ng PNP dahil sa operational lapses pero hindi dahil sa overkill. Ipaliliwanag at ilalabas daw nila ang nangyaring operational lapses kapag natapos ang investigasyon. Yung 3 nirelieve na pansamantalang opisyales ng PNP, they were relieved for some other reasons, particular on the operational lapses. Pero definitely hindi tungkol sa overkill. Mag-ina sa Bataan patay matapos sumalpok sa bahay at tindahan ng isang trailer truck. Batay sa investigasyon, nawala ng kontrol sa preno ang truck habang pababa mula sa matarik na kalsada. Nadaganan habang nasa higaan ang mga biktima. May rider ding nasawi matapos mabangga. Tumakas ang driver ng truck at naiwan ang kasamahan niyang menor de edad na hindi naman nasaktan. Patuloy ang investigasyon. Bukas nakatakdang iuwi sa Pilipinas sa mga labi ng 3 Pilipinong nasawi sa sunog sa Kuwait. Ayon kay Administrator Arnel Ignacio ng Overseas Workers Welfare Administration, kasunod ito ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, may 2 pang kritikal na nagpapagaling sa ospital. Ang 6 na Pinoy pang nakaligtas ay i-repatriate na rin. Ang gobyerno naman ng India nagpaabot na ng tulong sa mga naulila ng 45 kababayan nilang nasawi sa trahedya. Sa ngayon, short circuit o problema sa kuryente ang tinitingnang sanhi ng sunog sa dormitoryo noong Miyerkules. Sa mga Katoliko, nakakatulog ba sa sermon ng mga pare ang ilan sa inyo? May sermon din dito si Pope Francis. Dapat 8 minuto lang po ang homily para di raw antukin ang mga nagsisimba. Ang tugon dito ng ilang mga nagsisimba ngayong araw ng linggo, tinutukan ni Katrina Son. Tuwing linggo, puno ang mga Catholic Church dahil araw ng misa. At isa sa mahalagang bahagi nito ay ang homily o sermon ng pari, matapos basahin ng gospel o ebanghelyo. Pero minsan, ang ilang nagsisimba, nakakatulugan ito o kaya'y di na masyadong pinakikinggan. Pero mismong si Pope Francis, nagpaalala na sa mga pari, hanggat maaari, huwag lalagpas ng 8 minuto ang homily para di raw makatulog ang nagsisimba. Sabi ni Father Jerome Ceciliano ng Catholic Bishop Conference of the Philippines, kayang gawin ang sermon ng walang paligoy-ligoy. Ano kayang masasabi ng ilang nagsisimba? I think it's better kung mas maiksi siya and more specific. When the homily is too long, I cannot focus myself, and then after that, I forget everything. Maganda yung mahaba para naiintindihan ko kaysa yung nagmamadali. Yung quality nung pagsasabi ng homily. So wala sa akin kung mahaba or maikli. Sa pagharap naman ng Santo Papa sa ilang sikat na komedyan, nagpaalala siya na maaari namang magbiro patungkol sa Diyos, pero hindi ito dapat mapanira o nakakasakit ng damdamin ng mga mananampalataya. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Mainit na tinanggap ang Kapuso Stars sa Toycon Evolution 2024. Nag-share din sila ng kanilang plans to celebrate Father's Day. Alamin niyan sa aking chika. Double celebration for some Kapuso Stars ang happenings over the weekend. Sa Toycon Evolution 2024 sa Pasay, buhay ang pagiging child at heart ng sinuman. Present sa Day 2 ng event ang mga nagagandahang cast ng inaabangang Kapuso series na Encantadia Chronicles Sangre. Sina Rian Ramos at Bianca Umali may kanya-kanyang way to celebrate Father's Day. I'll call my dad. Video call kami. I will be visiting my dad sa cemetery. And also, I will be spending with Ruru as the dad of our dogs and his dad also.
Sina Faith Da Silva at Angel Guardia naman, celebrating Dad's Day with their moms na naging father figure nila. Yung mama ko and also yung lola ko, grateful ko dahil mahirap tumayo bilang isang ama at ina. Hindi rin ako lumaki with my dad, pero yung mom ko nandyan for me. So I'm gonna celebrate Father's Day with my mom and my father dog. Present din si Sparkle artist Matt Lozano, aka Big Bird, ng Voltes 5 Legacy, na tumanggap ng Otaku Choice Awards para sa special citation sa Voltes 5 Legacy as Best Anime Live Action of 2024. Back-to-back celebration naman for Pulang Araw star David Licauco ang Father's Day right after his birthday. Good health, good career, siguro less anxiety and more happiness. Ano naman ang gift ni David for his dad? Siguro mamaya bibili rin ako ng baka jacket o kaya bag, siguro pang workout na bag. Mga kapuso, huwag mong kalimutan ang payong dahil patuloy na magpapaulan ang habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Ayon sa Pag-asa, asahan ng kalat-kalat na ulan at thunderstorm sa Palawan at Occidental Mindoro. Panaka-nakaulan naman sa iba pang nalalabing bahagi ng Mimaropa Region, gayon din sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna at Batangas. Localized thunderstorms naman na magpapaulan sa iba pang bahagi ng bansa. Batay sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas ng light to heavy rainfall ang ilang bahagi ng Palawan at sa Mindoro provinces bukas ng umaga. Sa hapon, malaking bahagi ng Luzon ang inaasahang makararanas ng light to heavy rains. Sa Metro Manila naman, may tsansang umulan sa hapon. Inaasahan naman ang light to heavy rain sa Western at Central Visayas sa umaga. Habang sa hapon naman, posibleng ulanin ang Eastern Visayas. Maraming lugar naman sa Mindanao ang posibleng makaranas ng moderate to intense rains bukas ng hapon. Kaya mag-ingat po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Simula July 1, magpapatupad ng no plate, no travel policy ang LTO sa mga tricycle sa Quezon City. May pangamba ang ilang tricycle driver na may mga temporary plate. Nakatutok si Nico Wahe. 2019 nang bilhin at ipasada ni Domingo ang kanyang tricycle sa Payatas sa Quezon City. 5 taon ang lumipas, temporary plate pa rin ang nakakabit dito. Sabi nila no plate available pa. Registrado yan, may papel ako eh. Problema lang, wala akong plaka. Sabi ng iba niyang katoda na wala pa rin plaka. Kasi wala naman po binibigay ng LTO pa. Nung ilang taon na lang nakaraan, wala pa naman plaka. Sa akin, matagal na rin ito walang plate number. Pinarenew ko to, sana bigyan nila ako ng plate number pa. Pangamba nila baka maabutan sila ng pagpapatupad ng Land Transportation Office o LTO ng no plate, no travel policy para sa mga tricycle sa Quezon City sa July 1. Ipapilot run sa Quezon City ang mas mahigpit na pagpapatupad ng road safety at panguhuli sa mga pumapasadang kolorum. Na-address na raw kasi ng LTO ang halos 3,000 backlog sa mga plaka para sa tricycle. Ako, hindi ko na maalala kung saan ko kukunin yung plaka. Sabi ng LTO, sila na mismo ang magdidistribute ng mga plaka sa mga barangay sa Quezon City. Kapag nakumpleto na, lahat ng tricycle na ipinapasadang walang plaka ay ituturing na kolorum. Balak daw ipatupad ng LTO ang no plate no travel policy sa buong bansa, maging sa 4-wheel vehicles. Lalo't wala na raw backlog sa plaka para sa 4 wheels. Pero nagpapahirap daw kasi rito ay ang plate distribution process. Meron na tayo mga bibigyan ng penalty from fine to suspension of operations para talagang malaman nila that LTO is dead serious in implementing this guideline. Nananawagan din ng LTO sa mga car owner na kunin na ang plaka sa mga car dealer at ikabit na agad. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Arestado ang 5 Chinese national at isang Pilipinong sangkot sa pamaril sa 2 Chinese national sa Parañaque. Sa CCTV, nakuha madaling araw kahapon, pumasok ang 4 na lalaki sa isang condominium unit sa Rojas Boulevard. Maya-maya, 6 na silang lumabas mula sa isang kwarto at saka sumakay sa elevator at umalis sa gusali. Namaril pala sila noon ng 2 magkapatid na Chinese nationals. Isinugod ang 2 biktima sa ospital at stable ang kanilang lagay. Magkakahiwalay na inaresto sa Pasay, Parañaque at sa Clark, Pampanga ang 5 Chinese national at isang Pilipino. Batay sa investigasyon, may utang umano ang 2 biktima sa isang grupo ng Chinese nationals na nagpapautang sa casino players. 4 pa ang tinutugi sa mga otoridad. Kasama ang umano'y big boss ng grupo na Chinese national din.
Batay sa kanilang paunang investigasyon, walang indikasyon na may kinalaman sa Pogo ang mga suspect. Present ang malalapit na kaibigan at kasamaan sa showbiz ni Bea Alonzo sa launch ng kanyang bagong line ng Travel Essentials. Narito ang aking chika. Kung gaano katindi ang bakbakan ng frenemy na sina Bea Alonzo at Carla Abellana sa screen para sa Widow's War, kabaliktaran daw ng dynamics nila off-screen. Mag-outside taping, hindi kami nasa set, nakakapag-enjoy kami ng ganito, nakakapag-celebrate kami. Ikinuwento yan ni Carla sa launch ng bagong line ng Travel Essentials business ni Bea, na dinaluhan din ng iba pa niyang friends at kasamaan sa showbiz. Kahit hindi pa raw tapos ang taping ng Widow's War, may mga nakakasa ng upcoming projects si Bea. I'll be working with Eric Mati, and there's another one next year to be filmed abroad. I can't tell you yet. Extra fun ang trip to Hong Kong ni Asia's multimedia star Alden Richards para sa upcoming film na Hello, Love Again. Excited din siya para sa pulang araw kung saan pinuri niya ang dedikasyon ng co-star na si Barbie Fortesa. Narito ang aking chika. Dito sa Hong Kong! Ethan is back in Hong Kong. Pero hindi lang si Asia's multimedia star Alden Richards ang tila nagre-reminisce. We are back. Kasama niyang naghahanda para sa Hello, Love Again, sina Joros Gamboa at Jeffrey Tam. Kulitan is real para sa hashtag Jejo din na nag-groovy sa balcony ni na Ethan at Choi sa Hello, Love, Goodbye. Triple ang saya sa trip ng trio na laging magkasama mula sa kanilang room hanggang sa pamamasyal. Sa November 30 na mapapanood ang Hello, Love Again na first film collaboration ng GMA Pictures at Star Cinema. Bukod sa Hello, Love Again, kaabang-abang din ang karakter ni Alden na si Eduardo sa upcoming Kapuso series na Pulang Araw. Makakasama niya sina Barbie Fortesa, David Licauco, Dennis Trillo at Sanya Lopez. Sa interview ng GMA News Online kay Alden, pinuri ng aktor ang dedikasyon ni Barbie sa pag-arte. Kaya kahit marami ang mabibigat na eksena, naging madali ang paggawa nito, lalo na't pareho raw silang passionate sa kanilang craft. I ask myself pinagdaanan talaga to? Meron ba sa mga kakilala ko na merong kamag-anak na dinaanan to? Parang napakahirap. I think that's where I get my emotions from when I do scenes. Mapapanood na ang Pulang Araw sa online streaming platform na Netflix on July 26 at sa GMA Prime simula July 29. Sabi nga nila, kung anong puno, siya ring bunga. Ganyan ang ilang pamilya na sinundan ang yapak ng kanilang padre de pamilya sa propesyon at sa pangalan. Yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Eto si Bonifacio Luna III, ang kanyang tatay, junior ng kanyang lolo Bonifacio. At ang kanyang anak na si 4D, ika-4 na henerasyon na ng kanilang pangalan. Hango raw ang kanilang pangalan sa ating mga bayani. Pero hindi lang sila sa itsura at pangalan nagkakaparehas. Pinagbubuklo din sila ng musika. Pare-parehas kami marunong, mahilig sa music. Lalo na yung father ko na lahat ng genre ng music alam niya. Si Joneto Humores Sr. naman, nakahabol pa raw na magkaroon ng junior. Tatlo na sunod na babae, pang-apat yun, nagkaroon ako ng lalaki. Ang magamang Cesar at Lemel naman, hindi man magkapangalan, parehas naman ang piniling karera bilang engineer. Proud ako naman na na-impluwensyahan ko siya dun sa sa ganong direksyon. Pareho rin sila ng interes sa pagmumotor. We're mimicking our parents But thank you dun sa impluwensya mo as an engineer kasi I'm happy what I'm working right now. Ito yung gusto ko. Daddy, Papa, Tatay, ano man ang tawag sa ating mga ama, marapat na bigyan sila ng pagpapahalaga para sa kanilang hirap at sakripisyo sa pamilya. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Corny man sa pandinig ng ilan, benta ang dad jokes sa kanilang mga anak. Ang ilang netizen na pa, wala kayo sa tatay ko at proud na ibinida ang paboritong funny banat ng kanilang ama. O ito, Pars Evan. Sige nga. Sinong artista ang pinakasikat? Sino?
Eh di, sikat siya po. Ito naman, Mars Maris. Ano? Anong tawag sa kambing na maliit? Ano? Eh di, kapirang goat. Hirit ng isa pa. Ang tawag ba sa pipino pag naupuan? Pipina? Pwede naman. May isa pa ako. Oh, sige, go. Anong insekto ang walang gilagid? Ano? Langgam. Thank you kay Nestor Corrales. Habay man o wali, tiyak na maghahatid yan ng ngiti ngayong espesyal na araw para sa kanila. Wala na diba? namang gums, di ba? Walang gums. Dad joke. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.